Mahigit 15 taon nang iniinda ni Johnny ang pagkabaldado ng kanan niyang paa dahil po sa isang aksidente sa bukid. Dumagdag pa sa kanyang alalahanin ang sugat sa kaliwang paa na 4 na taon nang hindi humihilom. Ang kanyang pakiusap, marespondehan siya at mapagamot sa lalong madaling panahon. Kaya naman, sa pagtapak ng programa sa Palawan, agad po natin siyang nirespondehan. Hindi lamang ganda ng lugar o kabutihan ng mga tao ang nagtulak sa Responde Team para bisitahin ang Puerto Princesa sa lalawigan ng Palawan. Dahil bago pa man ang aming misyon sa nasabing isla, ay nakausap na namin ang ilan sa ating mga kababayang naghahanap ng responde. At sila ang ating naging pakay sa pagbiyahe sa nasabing probinsya. Sa mga bundok nito, nakakubli ang ilang liblib na sityo na nasabing lungsod. Napaliligiran ng matataas na puno, malawak na mga ilog, mabato at makipot na daanan. Sa lugar na ito, dadayuhin namin ang lalaking nagpakilala bilang si Johnny Zumaraga. 42 taong gulang at residente ng Purok Pagbabago, Sitio Iragan sa Barangay Irawan. Ang barangay ni Johnny, halos 30 minuto lamang ang layo mula sa Kapitolyo. Sa kabila ng makikipot na daan, pinilit ng Responde Team na matunto ng kanyang bahay. Ngunit dahil sa ito ay nasa parte ng kabundukan, ay nagpasya na ang team na maglakad dahil hindi na maaring makapasok pa ang aming sasakyan. May mga bahagi rin na maputik na ang daanan dahil na rin sa nagdaang mga pag-ulan. Mapapansin din ang paligid ay may matataas na damo at kawayan. Hanggang sa marating namin ang barong-barong na ito ni Johnny. Maliit na bahay na gawa sa kahoy at sawali. Walang ilaw dahil sa kawalan ng kuryente. Napaliligiran ito ng iba't ibang halaman at puno at halos katabi lamang ng isang ilog. Dito namin dinatnan si Johnny. Bagamat nakakalakad sa tulong ng kanyang saklay, kitang-kitang kondisyon ng dalawa niyang paa. At sinabi na rin niya ang dahilan ng paghingi ng responde sa ating programa. Magandang umaga rin po sa inyo. Ako po pala si Johnny Papi Zumaraga, 42 years old na po. Kaya nga po ako baka sakali po dun sa kaibigan ko na vlogger, sabi ko po sa kanya, baka po may mga kakilala ka, matulungan mo ako, sabi ko sa kalagayan ko. Dahil hindi na po ako makapagtrabaho talaga ngayon. Tapos mayroon pa po ako nag-aaral ng mga anak, gusto ko rin po matulungan sila. At wala na rin po talaga akong hanap buhay, tapos hindi na po ako makakilos ng maayos. Dala po ng may karamdaman na po ako, may sugat na po yung aking mga paa. Anya 14 na taong gulang pa lamang siya na maghanap buhay bilang construction worker sa kanilang lugar. At dahil sa hirap ng buhay ng kanyang pamilya, hindi na siya nakapagpatuloy sa high school. Kaya naman, tanging trabaho sa bukid ang kanyang kinagisnan simula pa noon. So pinilit ko na rin po magtrabaho kasi hindi na po kami nakapag-aral. Wala pong kakayanan kasi mga magulang namin pag-aralin kami noon. So ano lang po, yung pagbubuo sa wali, tapos yung honeybee. Minsan po kapag wala na po dito sa lugar namin yung honeybee, dumadayo rin po kami sa ibang mga barangay o munisipyo, mga ganyan po. Halos 15 taon na ang nakalilipas nang siya ay biglang magkasakit. Ngunit mas pinili nang magpatuloy pa rin sa paghahanap buhay kaysa maging alalahanin ng kanyang pamilya. Bali, sinumpong na lang din po ako ng parang yung naninigas yung pangako, tapos ayun, nagpa-check up na rin po kami sa doktor. Sabi po, infection daw po. So yun, agapan din po nila ng gamot. Tapos gumagaling din po siya. Tapos kapag gumagaling na, dala nga po ng kahirapan, hanap buhay naman ako ulit. Yun, medyo na ano po sa pagtapos, bumabalik po yung sugat. Nag-start po ito noong nung makalakad na ako ng paunti-unti, gumagamit ng saklay. Naghanap buhay na po ako ng buo sa wali ulit. So hindi na po siya kasi makaramdam, manhid, natusok po siya ng buo sa ilalim. Hanggang sa napansin ko, nagsusugat na siya. Pabalik-balik lang po siya.
Opo, wala po talagang pahinga kasi kailangan po. Dahil maliliit po yung mga anak ko noon, kailangan ko po talaga magtrabaho para buhayin sila. Hindi pa man natatapos ang isa niyang problema. Nadagdagan ulit ito ng panibago na mas lalo pang nagpabigat sa kanyang sitwasyon. Dahil dito, ang kakayahan niyang makapaghanap buhay, tuluyang natuldukan ng kanyang karamdaman. Lumalaki po siya tapos yung bali yung sugat ko po sa talampakan, iba pa po yan dito sa may pigi ko dito kasi yung dito po yun po ang epekto ng pagkalaglag ko sa puno na tumama po sa bato yung ganto ko. Unti-unti siyang lumiliit. Dati po kasi parehas yan sila ng laki ganto. Ngayon po ito lumaki siya ng dahil po sa pamamaga ng sugat. Gamot, niresitahin kasi ako ng gamot so wala rin po akong pambili sa ganong kamamahal ng mga gamot. Kaya ako kunti lang po, hindi naman po nasustain talaga yung pag-iinom ng gamot. Mga 1 week, ganyan. Susunod, wala na naman. Titigil na naman ulit. Isang kahoy na saklay, ito ang umaalalay kay Johnny sa loob ng mahabang panahon. Sa tulong ng kanyang mga kaibigan, nabigyan siya ng bago kamakailan lamang. Ngunit dahil sa hirap siyang maglakad, aminado si Johnny na madalas emosyonal at mainiti ng kanyang ulo. Kasi hindi na yung kagaya ng dating nakakakilos na maayos, yung punta dito, punta doon, nakapagtrabaho ng mahusay. Mayroon na po kasi na bago, nagsasaklay ka, tapos magtatrabaho ka. Halos lahat ng kilos mo, dadamputin mo siya mo na uunahin mo para lang makalakad ng maayos. Halos araw-araw ko po nararamdaman yung sakit niya, makirot, tapos tuwing gabi, kasi sa gabi, medyo malamig ang panahon. Yun hanggang umaga, grabe kirot, halos hindi ako makatulog. Yung transportasyon, napakahirap po dito. Tapos ganyan pa po yung itsura ng aming kalsada. Tapos yung sasakyan, mag-aaga ka maglalakad doon. Napakahirap po talaga. May ilang pagkakataong hindi niya maiwasang balikan ang dati niyang kalagayan na nagiging dahilan para mabalot siya ng labis na kalungkutan. Kung wala lang po sanang ganito, hindi po talaga ako mangangailangan ng ano pa man kasi una-una po yung pagtatrabaho talaga, pinaka-goal ko na po yan sa araw-araw. Pag buo sa wali po, tapos yan, pagtatanim-tanim ng mga gulay. At kung ano-ano pa, hindi po ako nagpapabaya sa hanap buhay nung time na hindi pa po ako na ganito. Kasi ayaw ko po talaga na yung walang trabaho, naiinip po. Masiging hanggang ngayon po, naiinip po ako ng walang trabaho. Kaya kahit ganito na, gusto ko pa rin talaga magtrabaho. Kaya kung mabuhay ng sarili ko o kaya kung tumulong sa iba, kaya sabi ko nagsusumikap din ako. So, nung ma-aksidente po ako talagang grabing lungkot ko po talaga. Kasi madalas din po akong tumutulong dati sa may mga kapansanan. Pero sabi ko nga po sana wag mangyari sa akin yung ganun, pero mga ilang buwan dumating po sa akin yung ganun. Kaya sobrang nalungkot po talaga ako. Ang tangi lamang niyang hiling, muling mapatignan na ang kanyang kalagayan. Sabi ko nga po sana kung mayroon lang paraan na maibalik ko sa dati, makalakad ng maayos. Kahit hindi na masyadong persahan yung trabaho, basta makalakad lang. Gusto ko pa rin maranasan talaga yung makalakad ng yung normal. Gusto ko munang patinginan talaga ng maayos yung katawan ko kung ano na ba talaga yung kalagayan niya. Kung maibabalik pa ba siya sa kahit hindi na sa dati, basta makalakad lang din ako ng maayos, makakilos. So gusto ko muna pong unahin yung kalusugan talaga. Kasi kapag malakas yung katawan natin, wala tayong nararamdamang sakit, lahat naman po, posible naman kaya natin gawin. Kaya naman sa tulong ng City Health Office ng Puerto Princesa, ay agad na ikinasa ang medical check-up para kay Johnny. Puerto Princesa is the second largest city sa Pilipinas. We are second to Davao. In terms to land area. So we have 66 barangays. 35 po ay urban, 31 po ay rural. So kaya na po tayo naglagay ng mga, ang tawag namin doon, mga satellite clinic. Kaya po tayo naglagay, pera po dito sa main health center natin dahil para po makapag-serve po tayo doon sa mga kababayan natin na medyo malalayo. No? So naka-cluster po ito po provide ng mga basic health services. So kung yung usual na pinoprovide kasi ng government na health services, dalawa yan, it's preventive and curative. So kami po sa City Health, more on preventive. Una ay i-assess sila ng ating mga staff na nandun. Tapos kung kailangan pong i-refer sa doktor,
i-report po yun siya. Tapos kung halimbawa, kasi yung mga doctors naman natin, more on mga general practitioners yan eh. So kung may further management na kailangan, inire-report po namin siya sa mga tertiary hospitals. May mga vehicles po tayo, may mga ambulance po tayo na pwede namang ipahiram sa kanila. So ang gagawin natin, susundin natin yung pasyente doon, dadalhin natin kung saan silang center kailangan tingnan. Kinabukasan, agad natin siyang binalikan para madala sa Barangay Irawan Health Office para sa unang assessment na gagawin sa kanya. Taga-Irawan din po ikaw? Apo. Anong pangalan mo, sir? Johnny Sumaraga po. Sumaraga. Sige. Taga dito po ikaw sa ano ng Sa Irawan Purok. or bundok? Ano pa yun? Purok pagbabago po. Parang pagbabago. Sige. Na ano po ba yung sugat? Ilang araw na po ba yan? Yung baging talampakan ko po medyo matagal na po kasi yan siya. Pabalik-balik lang po. Sugat, bigla lang nagsugat. Natusok po yan siya ng Ah. buo dati. Tapos, Kailan yun dati? matagal na po, mga ano na yan siya, Buwan mga na? 2018 pa po yan. 2018? Sige. Pero 18. Tapos hindi hindi Gumagaling po natanggal. siya tapos bumabalik ulit kapag Gumagaling. babalik naman siya. Tapos tuwing kailan siya bumabalik? Ay, gumagaling. 3 months? 1 month? Kapag nakakasustain po ako ng gamot, gumagaling po siya. Pero kapag naititigil po yung gamot, bumabalik naman siya. Sige. Pwede ba natin makita yung sugat? Parehong paa na? Parehong paa? Sa Okay. talampakan po. Kukunti lang po nararamdaman nito, pero dito po talaga totally wala na po yun siya. Pareho? Ito wala na? Wala na po yun. Ito ramdam mo? Wala na yun po. Malas kasi siya eh. Yeah. Kaya hindi mo siya masyadong... kasi ito ba nabibed mo? Is Wala na rin po yun. Ito po na rin yan siya. Yung unti-unti na rin siyang gumano. Nagbigay ang doktor ng posibleng dahilan ng pamamaga at maging ang hindi paghilom ng kanyang mga sugat. Dahil dito, ilang test ang kanyang dapat na gawin upang matukoy ang sanhi nito. Tinuro na rin kay Johnny ang tamang paraan ng paglilinis ng sugat upang maiwasan na ito ay ma-impeksyon. Last kasi po may mga non-healing wound na siya. So isa din pong factor yun na baka po kasi mahina na may mga pagbabara na po doon sa ugat. Opo, may mga pagbabara po sa ugat, hindi na po maganda yung circulation ng dugo. Parang tinta yung dugo niya pag nasusugat. Oo. Ganun Tapos, kalapot. pag non-healing, ibig sabihin hindi na talaga siya gumagaling. Hindi na So, functional baka yung po dugo. hindi na maganda kasi yung circulation po ng dugo. So, doon din po magmamatter yung gamot. Kung may mga pagbabara pong nakita, kung halimbawa po, so grabe na yung pagbabara, halimbawa, clot, ganyan. Kaklat na yung mga dugo mo doon sa ano kasi nga dahil po doon sa injury mo, may ipapainom sa'yo na pangpatunaw. Pero dapat po magbe-base doon sa duplex scan. So hindi tayo basta-basta magbibigay ng gamot nang wala pong basis kasi para accurate po yung gamutan natin sa'yo. Okay po. Yung ibibigay ko sa iyo ngayong gamot, treatment for the sugat. So habang hinihintay, para hindi ma-infect na mag-infect, mag-abot hanggang buto yung sugat mo, dapat may inumin ka ng antibiotics ngayon pa lang. Naglalanggas ka po ba ng common sa inyo dito yung naglalanggas ng bayabas? Opo, mga yung gawin ng lampunayan, gano'n. Yeah, hindi na lang po muna. Kahit maligamgam na tubig, enough na yun. Warm, hindi siya mainit maligamgam. Babad mo lang siya ng 10 minutes, matatanggal na yung mga germs doon sa ibabaw. And then after nun, idadry mo na siya. Hindi yung, hayaan mo lang, punasan, tapos dry lang. Tapos lagyan mo na ng betadine. Pag nasa bahay ka lang din po, mas maganda pong hindi siya, open lang. Huwag ka po munang magsushoes, huwag ka po munang magsusot ng masikip. Kasi the more nagsusot ka ng masikip, the more po siyang natotrauma yung laman. Imbis na nandun ka na sa healing process, dahil po lagi siyang natotrauma, matidelay po yung recovery at sugat. Agad na binili ng programa ang mga antibiotic at mga panglinis sa kanyang sugat. Bumili rin tayo ng inirekomendang injection ng doktor para sa anti-tetanus na buwanang ituturok kay Johnny.
masaya naman po ako dahil malalaman ko po kung ano po yung kalagayan talaga ng physical na katawan ko. At handa naman po ako sa lahat kung ano naman po yung lalabas na sa pagsusuri. Una po, nagpapasalamat po tayo sa ating Panginoon, lalong-lalo na po sa inyo na sa Responde Mata ng Mamamayan sa Night 25. Alam ko po na ito pa lang ang simula, pero ngayon pa lang po nagpapasalamat na po sa matagumpay po na pagtulong niyo po sa akin. Nagbigay din tayo ng tulong pinansyal kay Johnny para sa ilan pa niyang kakailanganin Maraming salamat. sa mga susunod na araw. Kasado na rin ang mga laboratory tests na gagawin sa City Health Office maging ang kanyang mga follow-up check-ups. Sa ngayon, mas mapabibilis na ang paggaling ni Johnny. Ang pag-asang muli siyang makalakad, mabibigyan na ng kasagutan sa tulong ng mga taong handang rumisponde sa kanya. Hangad ng programa na ang susunod na hakbang ng mga paa ni Johnny, magbibigay sa kanya ng bagong pag-asa. Ang Responde patuloy na tutugon sa kanyang pangarap at tutulong sa abot ng ating makakaya. Para sa muling pagbabalik ng programa sa Palawan, isang bagong Johnny na ang aming makakasama. Mga kababayan, salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa Responde Mata ng Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button at i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.